Alam niyo mga kapatid, may kaugnayan itong mga sasabihin natin, mga ulat doon sa tamang paggamit ng pondo ng bayan. Saklap, di ba? Oo. Kasi parang gusto natin na imbis sa bulsa ng mga kababayan natin, ng mga kababayan nating tiwali na pupunta yung pera, parang dapat sa mga serbisyo para sa bayan. Tama sa naman publiko. yun. No, kanina po, kung inyo pong napanood ang una sa lahat sa online, ay yung pong dokumentado ni Ruth Cabal, ay pinakita doon yung case study niya ng isang lola po na kailangan pong pumila ng ilang araw para makuha ang health services. No? Alam nyo, hindi na namin ipapakita yung buong VO dahil wala na tayong oras po. Pero ipapakita namin sa inyo ilang parte nung kanila pong pakipag-usap kay Ruth Cabal. Ganyan po yung pila sa mga government hospitals. Grabe, ang lala. Days po para po sila ay talaga, si Aling Matilda po yung pasyente. Mga kapatid, na na-interview ni Ruth Cabal. Ang tagal niya, ang tagal niya nakakuha nung permiso para makakuha ng appointment. Tapos yung appointment day, ganyan din kahaba yung pila. My God. Alam niyo ba ang masaklap dyan sa storyang yan? Nakarating na nga po sa loob after 5 hours ng pila. Nakapasok sa loob si Aling Matilda. Nireschedule sa ibang araw. My God. Parang ganun ka-tedious. Para lang makuha mo yung healthcare you need. So, kaya pa sinasabi natin na kung lahat ng pera, lalo na at ang mga taxes natin, lalo ang sin taxes, should be given to our health sector. Yun yung usual rule doon, mga kapatid. Alam mo, naiisip ko yung milyong-milyong, actually bilyong-bilyong pera na kinukurakot nila. Pinang-hire nila ng additional personnel para ma-accommodate yung pagkahaba-habang pila ng pasyente na yan. Mapadali yung proseso ng pag-i-interview sa kanila at pagbibigay ng serbisyo. Mas maigi sana, Yes, sana. Ano nangyari, di ba? Yung Exactly. PhilHealth, So, walang ito po, pondo, di ba? Naalala nyo yun? Yes, at sakto to, lumobo yung pondo Chiki. ng DPWH. Yes, sakto. Na hindi ko pa naiisip na maglalabas ng ganyan ang News 5, yung dokumentado na yan. Yung documentary na yan, ay meron ako talagang piniprepare na report. Pero ito ay pang buong mundo. Kaya lang, na-mention dun sa parang press con kagabi ng ng isang grupo sa UN, yung ating PhilHealth at saka yung universal natin. Universal Napakasikat healthcare. natin, PhilHealth. So, pagtutunan, dapat pagtuunan ng pansin ng mga sabi ng mga eksperto, yung malaking banta ng non-communicable diseases o yung mga sakit, at yung kabuhayan nga ng mga tao, So, yung pondo daw, pinupuno ng mga eksperto, ay hindi na pupunta doon sa mga pasyente. Yun na nga. So, saan napupunta? So, ito malalaman nyo sa report. Atake sa puso, stroke, cancer, asthma, diabetes. Ilan lamang ito sa mga kondisyong patuloy na kumikitil sa maraming buhay sa buong mundo. Katunayan, sa naitalang bilang ng mga namamatay sa mundo taon-taon, 75% ay dulot ng NCD o non-communicable diseases. At mas apektado ang mga bansang tinaguriang low and middle income. Sa maraming bansa nga ay nanatiling masakit sa bulsa o unaffordable ang treatment para sa mga karamdamang ito. Kaya naman naglabas ang Global Network na NCD Alliance ng kanilang report kamakailan. Tingin nila, hindi sapat ang inilalaan ng mga gobyerno para sa mga taong may non-communicable diseases. Sa ngayon daw, 0.46% lamang ng kanya-kanyang national budget ng mga bansa ang nailalaan para sa mga NCD patients. Ang rekomendasyon nila, itaas ito sa 1.7% ng national budget ng bansa kada taon. I just want to put that in context. Around 1.3 billion people have been pushed into or pushed further into poverty by out-of-pocket health spending. We know that NCD care is driving household poverty and undermining economies. So that's why we think these targets are so important. Special mention sa presko ng Pilipinas. May universal healthcare coverage daw tayo, pero tila hindi ito nagagamit ng wasto. But it's interesting because as a country, Philippines delivers health insurance to all and principal access to health services to all.
but still you have utilization of basic primary care services for NCDs that is quite low. So you still have this massive gap, even in a country that's committed to universal coverage and is committed to financing the health system, big gaps in implementation. And that's, not all the government's fault. Sometimes it just takes time to build awareness in the community, but this is really where the financing solutions lies, in generating population demand for more services and pressuring governments to spend more to deliver those basic services. Magpupulong ang mga eksperto sa UN headquarters sa New York bago matapos ang Setyembre. Ito ay para hikayatin ng mga gobyerno na paglaanan ng sapat na pondo ang mga pasyente na may non-communicable diseases sa kanilang bansa. Jovi Francisco para sa 1PH. So, pag nakakarinig ka ng mga ganitong report, manggigigil ka talaga no? So yun yung nila, yung payo nila, parang may pondo Kasi may pondo naman talaga. Obviously. Pero ilagay yung pondo sa tamang gamit. May pondo naman talaga na pupunta sa Ghost Project. Exactly. Kaya nga sabi natin kanina, di ba, lumulobo yung DPWH project. Zero itlog ang PhilHealth. Ay, nako. Naaawa ako lalo kung yung matatanda sa mga bata, pumipila ng ganon sa mga ospital natin. Na imbis na talagang mas yung sistema at saka yung pagpopondo ay tama, hindi nila dapat maranasan yan. Oo nga. Hindi, mas maganda kung sagutin muna nila kasi zero budget last year yung PhilHealth dahil maraming hindi nagastos May ganun, na pondo. Oo. So remember, naging issue pa yan, nadala sa National Treasury, pinababalik and all. Tapos ngayon, hindi masagot kung anong nangyari dun sa remaining. Yun yung kailangang linawin. Kasi merong available na pondo, kailangan lang i-ensure na maa-allocate ng tama. Agree. Okay. Oh, Pag-uusapan sa UN yon. So sana naman sumunod ng mga bansa.